news na naman ito para sa ating hukbong sandatahan, particular sa ating Philippine Marine Corps, dahil ayon sa mga Indian news outlet, ang second battery ng mga BrahMos cruise missiles, na binili ng Pilipinas sa India, ay dinideliver na ng India papunta sa Pilipinas, na ayon sa India ay panibagong milestone na naman ito, sa kanilang defense exports. Ayon sa isang defense source sa India, ang pangalawang missile battery, ay diniliber sakay ng isang container ship, at kasalukuyang naglalayag papunta sa Pilipinas. Ang second batch na ito, ay nagpapakita, na tuloy-tuloy ang mga delivery schedule ng India para sa kagamitang pandigma na ino-order ng Pilipinas mula sa kanila. Ang unang battery, ay diniliber noong Abril 2024, sakay ng isang cargo aircraft ng Indian Air Force, na sinusuportahan ng isa pang civilian aircrafts. Ang napakabigat na missile system na ito, ay karga-karga ng walang tigil sa loob ng 6 na oras na paglalakbay ng isang cargo aircraft, bago makarating sa northern part ng bansa, ang Luzon. Tila na pagtanto ng India, na mas nakakabuting sa karagatan na lang ito dadaan, marahil upang makarga ng isang biyahe lamang ang isang buong battery, at syempre para makatipid, may hanggang 3 launcher vehicle ang bawat isang battery ng BrahMos, na may kargang 2 hanggang 3 missile bawat launcher vehicle. Ang BrahMos missile deal ng India at Pilipinas ay naganap noong January 2022, para sa pagsupply ng BrahMos supersonic cruise missile, na nagiging pinakaunang major defense export order ng India. Inilabas ng Department of National Defense ang Notice of Award sa BrahMos Aerospace Private Limited ng India, na nag-aproba ng $374.96 million na kontrata para sa pagbili ng BrahMos missile, sa ilalim ng Shore-Based Anti-Ship Missile System, o SDASMS project ng hukbong sandatahan. Ayon sa initial deal ng dalawang bansa sa BrahMos missile system na ito, ang Pilipinas ay mag-a-acquire ng 3 battery ng BrahMos missile system, na may range na 290 kilometers, at bilis na Mach 2.8 o 3,400 kilometers per hour. Kasama rin sa deal ang training para sa mga operator, technicians, at ang kinakailangang integrated logistics support package. Ang mga training ng mga Filipino crew para sa missile system na ito, ay isinagawa noong Pebrero taong 2023, kung saan 21 tauhan ng Philippine Navy ang ipinadala doon, na nakafocus sa operation and maintenance, ng nasabing anti-ship missile system, dinasabing di magtatagal ay ede-deliver na rin ng India ang panghuli o pangatlong battery ng BrahMos missile system, upang makumplito na ang kontrata. Samantala, bilang bahagi sa proseso ng pag-provide ng Japan ng mas potent at mas lethal na mga defense equipment sa Pilipinas, nakipagkita at nakipagpulong na si Nishiwaki Osamu, ang Deputy Commissioner ng Japan's Acquisition Technology and Logistics Agency, o ATLA, kay Department of National Defense Gilberto Teodoro sa isang courtesy call noong April 14, at isinagawa nila ang Philippines-Japan Senior Level Steering Talk patungkol sa cooperation ng dalawang bansa, sa mga defense equipment at sa mga technology. Ang Acquisition Technology at Logistics Agency o ATLA, ay ang government agency ng Japan, sa ilalim ng kanilang Ministry of Defense, na siyang may kinalaman sa pag-handle sa mga project management, technology management, research and development, at sa mga proseso ng mga procurement ng mga defense equipment mula sa kanila, o para sa Japan Self-Defense Forces. Bagamat walang malalim na detalye ang nilabas ng ating Department of National Defense patungkol sa pag-uusap na ito, ngunit binanggit na noon ng Japan, ang pag-transfer ng ilan sa kanilang mga defense equipments, tulad ng short-range air defense system, main battle tanks, attack helicopters at kahit mga warships. At nito ding huli, ay nagpahayag din ng intensyon ng Japan sa Pilipinas, sa mga joint research and development sa mga defense equipments, kung saan ang pakay ay upang maalalayan ng Japan ang Pilipinas, upang mapalakas ang kanyang self-reliance defense posture, at pati na rin ang pagbigay ng daan sa Pilipinas, na makabili ng mga bagong kagamitang pandigma, na develop at manufactured mismo ng Japan technology, tulad ng mga destroyers, fighter jets, at air defense system. Sa cooperation na ito ng Japan at Pilipinas, ay magbubukas ng pinto sa Pilipinas, upang maging bahagi sa mga research development projects ngayon ng Japan, sa ilalim ng pamamahala nitong kanilang Acquisition Technology and Logistics Agency.
Tulad na lamang ng kanilang mga stealth fighters, missile defense systems, mga unmanned aerial vehicles, at sa kanilang research AI application sa mga air power, at exploration sa mga UAV network combat systems. Sa kasalukuyan, ang ATLA ay active din sa kanilang mga domestic programs na malaking tulong sa ating self-reliance defense posture, kung tuluyan ng maabsorb ng ating lumalagong defense industry ang mga teknolohiya na ito ng Japan, katulad ng electronic warfare versions ng kanilang Kawasaki P-1 at C-2 aircraft, at development ng kanilang pinakabagong advanced jet trainer. Ang Pilipinas, bilang may mas maliit na military budget kumpara sa mas malakas na bansang China, ay nagfo-focus sa pagpapaigting ng kanyang asymmetric warfare, tulad ng paggamit lamang ng low-cost unmanned system, ngunit magbibigay pa rin ng malaking pinsala sa puwersa ng kaaway. Ang paggamit ng ganitong armas ay pinatutunayan ng Ukraine na epektibo, laban sa mas malakas at may high-tech na militar ng Russia. Kaya naman mapapansin na nitong mga nakaraan, ang Philippine Army ay tinanggap ang delivery ng maraming mga drone system mula sa Israel, na bagamat sinabing nasa 900 na drone ang dineliver ng Israel ng time na yun, ngunit kung ilang drone meron ang AFP ngayon ay di natin alam, at mananatili itong classified. Ang magiging cooperation ng Pilipinas at Japan ngayon sa drone research and development, ay isang malaking hakbang upang tuluyan ng lumakas at lumago ang drone warfare capability ng bansa, dahil naaayon ito sa pinakabagong war doctrine ngayon ng ating hukbong sandatahan, ang paggamit ng drone warfare bilang deterrence and defense weapon. At hindi lamang aerial drone ang pinaparami na ng ating hukbong sandatahan, dahil kapansin-pansin sa pagdiriwang ng ika-87 na anibersaryo ng Philippine Navy, ay ipinakita ng ating Philippine Navy, ang ilan sa mga unmanned asset nila, o ang tinatawag na Sea Drone. Isa sa makikita, ay ang Mantak T-12 Unmanned Surface Vehicle, na matagal nang napabalitang meron ang ating Navy, bagamat classified kung ilan ang meron tayo nito, ngunit medyo marami-rami din ito ayon sa US Navy, ngunit medyo nakakabigla dahil ngayon lang natin nalaman, na meron din palang malaking Mantak Devil Ray T-24 Unmanned Surface Vehicle ang ating Navy, na hindi kailanman nabanggit noon sa mga pahayag ng Philippine Navy at DND, at kahit ng US government. Ang Devil Ray T-24, ay isang mas malaking USV, kumpara sa sister USV nito na T-12, na may mas mataas na capability sa range, load, at improved deepwater operation. Ngunit sa isang modern war environment, hindi lamang surveillance drone ang kailangan, kundi higit sa lahat, ay lubos na kailangan din ng mga attack drone, mas lalo na ang suicide drone. Bagamat kumpirmadong meron tayong mga surveillance drone mula sa Israel, na maaring gamitin din bilang attack drone, ngunit sa suicide drone, ay wala tayong makikitang kumpirma mula sa mga defense outlet source, na meron ang Pilipinas nito. Di maitatanggi na ang Pilipinas sa kasalukuyan ay matindi ang interest sa sariling development nito sa drone technology para sa military purposes, ngunit nakakapagtakang wala tayong nabalitaang nag-acquire ito ng drone, na specifically para sa mga suicide mission.